Ang karamihan sa mga katanungan ng mga tao ay, kung matapos ako na manampalataya sa Panginoon at ako'y naligtas, meron bang posibilidad na ang kaligtasan ay mawawala sa akin? Yan po ang karamihan sa mga katanungan ng maraming tao. Nais ko munang basahin dito yung sinasabi sa John chapter 20 verse 29. Jesus said to him, kay Thomas, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet believe. Yung salitang blessed dito sa Greek word ay makarios. Ang ibig sabihin is endowed with divine favor and protection. Merong inner peace at yung inner bliss o kagalakan. Ang ibig kong sabihin nito ay save, blessed, pinagpala. Hindi ito pangkaraniwang salitang blessed na pinagpala lang o tulad ng halimbawa, ang isang tao ay nakapulot halimbawa ng 1,000 piso sa daanan. Hindi ho ganun ang blessed o mapalad o pinagpala kasi nakapulot. Ang ginamit dito sa Greek word ay endowed with divine favor and protection. Magkakaroon ka lang ng divine favor and protection if you are saved. So, yung blessed na binabanggit dito na mapalad daw po ang nananampalataya kahit hindi niya pa nakikita ang Panginoon. Blessed po daw ang tao na ganon, meaning saved. Sapagkat kapag isang tao ay nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Kristo at tinanggap niya sa kanyang puso, siya po'y naliligtas. Doon siya naligtas sa pagtanggap niya sa Panginoon dahil nanampalataya siya. Makikita natin sa Luke na maging si Maria, sa sinapupunan niya ay sinabi ng anghel na si Gabriel sa mensahe sa beginning Luke chapter 1 verse 26 hanggang 38. Sabi ay sa verse 28, and having come in, the angel said to her, kay Mary, rejoice, highly favored. Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women. Same na ginamit na blessed, ibig sabihin ikaw ay pinagpala, highly favored one, na pinagpala ka among women sa buong mundo. Pinagpala ka na higit sa lahat ng mga babae sa buong mundo. At alam natin kung bakit. Sapagkat isisilang niya ang tinatawag na sanggol na Jesus. Highly favored. So dito makikita pa lang natin dito na nampalataya si Mary na mangyayari sa kanya, be it unto me according to your word. At umawit siya sa Luke chapter 1 verse 46 hanggang 55 ng pagpupuri sa Panginoon. Alam natin na si Maria ay bata pa lang ay may takot sa Diyos at naglingkod siya sa Panginoon, umaawit siya sa templo. Sapagkat yung mga kabataan nung araw sa panahon na yun, bata pa lang ay dadalhin sa templo at sila ay naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng mga pagpupuri nila. At si Maria ay taga Nazareth at minsan ay pumupunta sila sa Jerusalem na mga magulang niya. At ganun din, ang Panginoon Kristo nung sinilang,
pinanganak ay inihandog sa templo sa Jerusalem at ang Panginoon ay nagre-recite din ng mga words of God tulad ng sinulat ni Moses, "Hear, O Israel, the Lord our God is one." Ang Panginoon Kristo rin ay umaawit din ng himno sa Mark chapter 14 verse 26 at Matthew chapter 26 verse 30. Matapos silang umawit ng himno ay nagpapatuloy na sila doon sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Dito, makikita natin dito na ang salitang blessed ay binibigay lamang sa mga taong nanampalataya o yung kaligtasan. So what is salvation? Ano ba ang salvation? Hindi ko na i-elaborate o ipapaliwanag ng gusto ang salitang salvation. Pag sinabing salvation ay iniligtas mula sa isang sasapitin niyang sitwasyon. Makikita natin yon sa Genesis chapter 7 verse 13, yung kay Noah. Ang ginawa ng Panginoon sa kanya, 120 days siya na nangangaral, at the same time, yung arko ni Noah ay ginagawa niya at ng mga anak niya. At sa tulong na rin, marahil ng mga anghel ng Diyos, ay makikita natin doon na siya'y nanampalataya at nanalig na ang mundo ay magugunaw ng baha. And he believed. Kaya umaksyon siya sa sinasabi ng Panginoon. Ang sabi ng verse 13 sa Genesis chapter 7, "On the very same day, Noah and Noah's sons, Shem, Ham, and Japheth, and Noah's wife, and the 3 wives of his sons, with them entered the ark." At sila ay naligtas ng baha nung pumasok na sila sa ark. So, yun ang isang uri ng kaligtasan na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Kaligtasan doon sa world flood na mangyayari. Kaya sinasabi rin ng Hebrew chapter 11 verse 6 hanggang 7, God saved Noah, at sa 2 Peter chapter 2 verse 4 hanggang 6, iniligtas si Noah at ang kanyang mga anak at yung mga asawa ng kanyang mga anak at yung asawa ni Noah. 8 lahat na katao. Ang kaligtasan, kaya natin natatamo ito o natatanggap ay dahil ang kaligtasan ay ito ay regalo ng Diyos. Salvation is a gift of God. Sabi ng Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life, which is salvation." Yung soul natin ay maligtas sa kapahamakan. Eternal life in Christ Jesus our Lord. Dahil sa grasya ng Diyos, Ephesians chapter 2 verse 8, "For it is by grace, God's mercy, you have been saved through faith," dahil sa pananampalataya. "And this is not from yourselves." Yung pananampalataya ay hindi nanggagaling pala sa sarili natin. Hindi natin iniimbento. Hindi natin yung ginagawa para maligtas. Ang pananampalataya ay dumarating lamang huyan sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, ang pananampalataya, ang sabi ng Biblia ay ito ang nagiging pinakasusi ng kaligtasan ng tao. Mananampalataya ka lang sa Diyos kung narinig mo ang mensahe ng Diyos tungkol sa kaligtasan na siyang
ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na ang Panginoong Kristo. Romans chapter 4 verse 5 ang sabi, "But to him who does not work but believes on him who justified the ungodly, his faith is accounted for righteousness." Yung pananampalataya niya ay inaksyon niya, nanampalataya siya, sa isip niya, kinilala niyang medyo, sa puso niya, kinilala niyang medyo, sa tinanggap niya sa puso niya, ang Diyos. At yung kasalanan niya, ay hiningi niya ng tawad. Doon nagkakaroon ng justification ang tao. At doon nagkakaroon ng righteousness o katuwiran, kaligtasan. Sinabi na rin yan ni Santiago sa chapter 2 verse 18, James chapter 2 verse 18. Sinabi niya yung the true outcome ng pananampalataya, yung tunay na magiging bunga ng pananampalataya ay makikita raw po sa mabubuting gawa ng isang tao sapagkat nanalig na siya sa Panginoon. Merong good works na ginagawa, hindi para maligtas, kundi ito ay tinatawag na nature of faith, yung good works. Sabi ng Hebrew chapter 13 verse 20 hanggang 21, "Now may the God of peace who brought up our Lord Jesus from the dead, the great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do. His will working in you what is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen." Yung Diyos ng kapayapaan na siyang bumuhay na maguli sa Panginoong Jesucristo, na siyang pastor ng ating mga kaluluwa, sa pamamagitan ng dugo niya na everlasting covenant, yung dugo, yung blood of the covenant. Ang sabi, nung nanalig tayo, ay nag-operate lahat ito sa atin, kumilos. At nagkaroon tayo ng tinatawag na completeness. At ang Diyos na ang gumagawa sa atin sapagkat nung tinanggap natin ang Panginoon, yung faith natin ang naging key, susi, para yung kaligtasan ay ating matamasa at yung kaligtasan na yon ay magbubunga sa atin ng good works. Why works? Bakit dapat makita ang bunga ng kaligtasan sa atin? Jesus Christ said in John chapter 10 verse 37 hanggang 38, Jesus said, "If I do not do the works of my Father, do not believe me. Believe the works, that you may know and believe that the Father is in me and I in Him." Yung mga gawa ng Panginoon, yung mga gawa niya ay sa atin ay kikilos. Siya na ang magdidikta sa atin sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit. Kasi hindi natin kayang gumawa ng mabuti talaga. At kung gagawa ang isang tao ng mabuti, lalo na yung mga wala pang pananampalataya sa Panginoon, yung mga makasalanan, filthy rags o madumi pa rin daw po ang ginawa niya. At ang resulta nun ay hindi makapagliligtas sa kanya. Naalala niyo yung binatang mayaman? Sinabi ng Panginoon, kung nais mo maging matuwid, ganap, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik, ari-arian, and give it to the poor, and come back, bumalik ka sa akin, at sumunod ka. Subalit hindi niya ginawa.
Sapagkat para sa Kanya, ang material na bagay ay higit pa sa kaligtasan. Kaya sinabi ng Panginoon, aanhin ng isang tao ang kayamanan ng buong mundo, kahit ang buong mundo ay mapa sa kanya, kung ang kabayaran naman, kapalit naman, ay ang kanyang kaluluwa na siya mapapahamak sa impyerno. Philippians chapter 1 verse 6, God said, God who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Ang Diyos, yung mga gawa ng Diyos ay naisali na sa ating mga espiritual, sa ating mga kaluluwa, ating soul, so that we can do the work of God hanggang sa magkaroon ng completeness until the day of Jesus Christ, yung pagbalik niya. What is a salvation? Salvation is a gift. Yung mga regalo, yung mga regalo na ginagawa ng mga tao, halimbawa sa birthday party, Christmas party nila. When you give it or gave it to a intended person or celebrant, hindi mo naman babawiin yun, di ba? Kahit nag-away kayo, you won't gonna say like, balik mo sa akin yung regalo ko sa'yo. Wala naman hong ganun eh. Kaya ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos. Ang regalo ay hindi binabawi. Kaya yung kasagutan doon sa tanong na, mawawala ba ang kaligtasan sa isang tao? Hindi. Hindi ho. Kasi salvation is a gift sa mga nanalig. A gift that cannot be taken back. At hindi lang yun. Sabi ng Romans chapter 11 verse 29, the gifts and the calling of God are irrevocable. Yung tinatawag na kaloob ng Diyos na kaligtasan o regalo sa atin ay irrevocable. Pag sinabing irrevocable, ay kung isang tao ay maraming violation sa kalsada o sa road, yung driver's license niya, yung mga nagdadrive, yung driver's license niya ay, dahil maraming violations, ay i-revoke. Dahil yung driver's license niya, yung pagdadrive niya ay tinatawag na privilege lamang. And a privilege, yung privilege lang na binigay sa kanya ng gobyerno, kapag nag-violate ang isang tao ron ay i-revoke yung driver's license. Pero yung gift ng salvation ng Diyos, sabi ng Biblia sa Romans chapter 11 verse 29, the gifts and the calling of God are irrevocable. Yung gifts na salvation at yung pagtawag sa Kanya, tinawag tayo mula sa kadiliman para dalhin sa liwanag, sa kaligtasan, irrevocable. Hindi mawawala. Hindi maaalis. Ayan ang nais kong idiin sa inyo. Sapagkat si Kristo ay namatay once and for all. Hebrews chapter 6 verse 10, once for all. For the death that He died to sin once for all. But the life that He lives to God. Kasi kung nare-revoke ang kaligtasan, baliwala pala yung kamatayan ng Panginoon sa Kristo doon sa Calvary. Baliwala ang resurrection niya. Baliwala lahat, pati yung miracles. At yung mga ginawa ng Panginoon sa pinakain niya yung 5,000 katao, pangalawa yung 3,000 katao, yung mga pilay nakalakad, yung mga bulag nakakita, yung mga merong leprosy gumaling, yung mga
inaniban ng masasamang espiritu, napalaya. Lahat ng karamdaman sa panahon na yun ay napagaling niya. Lumakad siya sa ibabaw ng tubig, sinaway ang bagyo. Ginawa niyang oinos o alak ang tubig. So makikita natin dito na kung ang kaligtasan ay nawawala pala sa isang taong nanampalataya sa Kanya, ay baliwala. Walang kabuluhan ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya makapangyarihan at hindi sa Diyos. Subalit dahil ang kaligtasan po na natanggap natin sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya na pinatotohanan ng Biblia, ay kailanman ay hindi mawawala sa atin ang kaligtasan. Tandaan niyo yan. 1 Peter chapter 3 verse 18. For Christ who suffered once for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God. Sa kalangitan, dahil we're saved, being put to death in the flesh but made alive by the Spirit. Paano yun sinasabi ng marami? Brad, nanampalataya ako sa Panginoon, nanalig ako, pero nag-backslide na ako. Yung salitang backsliding, biblically speaking, ito ay sa mga nakatanggap na sa Panginoon ng kaligtasan. Tapos nag-backslide sila. Yung mga tunay lang nananalig sa Panginoon, ang ma-identify natin na nag-backslide o backslider. Kasi yung ibang paniniwala sa Panginoon sa Biblia, we're not considered them o maging ng Bible na backslider o backsliding children of God. Tulad ng Israel, di ba? Noong mga panahon na nagwa-backslide sila. Yung backsliding, kahit nag-backslide ka, kapatid, hindi mawalang kaligtasan sa iyo. Naalala nyo ba yung the prodigal son? Kinuha ng bunso yung kanyang mamanahin. Buhay pa yung tatay niya. Umalis siya ng bahay nila, ng lugar nila. At yung mga ari-arian na naipundar ng kanyang mga magulang na kinuha niya na yung mana niya, ay inubos niya sa mga paggawa ng kasamaan at kalayawan sa ibang lugar. Nagkaroon ng tinatawag na problema yung lugar na pinuntahan niya. Bumagsak ang ekonomiya. Nagutom siya, walang trabaho. Naubos na yung mga kayamanan na yon na ginastos niya. Ang ginawa niya na pumasok siya isang araw, pumasok siya bilang tagapag-alaga ng baboy. Hindi niya naranasan yun sa lugar nila, sa mga magulang niya. Pero siya, nag-aalaga ng baboy at nagugutom. Yung mga baboy, meron pang kinakain ng kaning baboy. Kulang pa sa mga baboy, yung pagkain nila, wala man lang magbigay sa kanya kahit kaning baboy. Nagugutom siya, kaya pumasok sa isip niya muli, sa bahay ng aking ama, may sapat na pagkain at hindi nagugutom kahit yung mga alipin namin, yung mga katulong namin doon, nakakakain ng maayos, samantalang ako rito, namamatay sa gutom. Nagkaroon na siya ng tinatawag na recollection and then resolution. I'm gonna get up at sasabihin ko sa aking ama, patawarin mo ako, ituring mo na lang ako na tulad ng mga alipin mo, hindi ako karapat-dapat tawagin mong anak. Ganyan ang ginawa niya. And then he stood up and walked back doon sa kanyang tatay. At hindi nyo ba alam sa Biblia yung tatay niya na yun? Araw-araw yun, nakatayo doon sa may pinto at nakatingin sa malayo. Hinihintay niya yung anak niya. Yung anak niya alam niyang babalik. Maaring yung anak niya na yun na alam niya yung pagkatao ng anak niya na yun sapagkat bata pa lang. Pagka wala nang magawa, nangailangan na, nahirapan na ay sa sitwasyon ay babalik. Kilala niya yung anak niya. Araw-araw.
yung prodigal son, lumakad na siya pabalik. Malayo pa lang natanaw na kanyang tatay. Maaring silhouette pa lang. Malayo pa lang. Kasi kilala niya yung anak niya. At nung lumalapit na, yung kanyang ama ay tumakbo. At niyakap siya nung magkita na sila. At humingi ng tawad yung prodigal son. Sabi, ituring mo na lang akong alipin. Hindi. You're my son. You're still my son. Bigyan ng damit at bigyan ng pagkain ng aking anak na naligaw at muling bumalik, namatay at muling nabuhay. Mga kapatid, yung prodigal son, tandaan ninyo. Ito yung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga parable na ito ang tunay na nangyayari sa sitwasyon ng mananampalataya at ng kanyang mga tunay na anak. Nakikita natin dito na sa prodigal son na yun, tumayo siya at iniwan niya yung kinalaga kanyang lugar. Yung koral. Iniwan niya yung kababuyan ng buhay. At nanumbalik siya. At siya'y pinatawad ng kanyang ama. Hindi nawala ang kaligtasan sa kanya o ang titulo niya bilang anak ng Diyos. Ganon din. Kung ikaw, kapatid, ay nalayo ka at lumihis ka sa Panginoon at naririnig mo ako ngayon, mabuti ang Panginoon. At napakabuti niya. Until now, hinihintay ka niya. At sa malayo, mula sa kalangitan, ay natatanaw tayo. Natatanaw ka niya. Kung malalaman mo lang na ang kaligtasan mo ay nandun pa rin. Sapagkat ang tunay na mga nanalig sa Panginoon, sabi ng Biblia, ang sabi rito, a true believer na nag-backslide sa 2 Peter chapter 2 verse 20 na nakaabot sa knowledge ng Panginoon sa Kristo, indoctrinated na sila, and then if they are again entangled yun sa mga pollution, sa kasamaan, sa kasalanan ng mundong ito, the sins of this world, ay sabi ng Biblia, nangyari sa kanila yon dahil sinabi sa Matthew chapter 13 verse 21, sa verse 20 hanggang 21, makikita nyo sabi, but you who received the seed, which is the word of God, on a stony places, yung heart natin minsan matigas. Nanali ka na sa Panginoon noon, pero minsan may katigasan ng ating puso. Stony heart, stony places. Yung word ng Diyos sa'yo. Yung may katigasan, meron tayong a little bit pride. Ang sabi, this is he who hears the word and immediately receive it with joy. And yet, verse 21, he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles and backslides. Nag-backslide. Ang mananampalataya na merong mga stony na part ng heart niya. Matanggap natin ang salita ng Diyos. Sa una ay okay lang, pero habang tumatagal, pag nagkaroon ka na ng pagsubok, ay doon na yung mga tao na yun na nagbabackslide. Pero hindi pa huli ang lahat. Naghihintay pa rin ang Panginoon sapagkat ang kaligtasan po hindi nawawala. Hindi nawawala. Kung sa palagay mo na ginasabi mo sa sarili mo, total, ligtas naman ako kahit na mamamatay pala ako sa kasalanan na.
ay sa langit ang pasok. Hindi. God will make a way na maalis ka sa kasalanan na yan. It gonna be painful. Sometimes, so painful. But that's the way of God Almighty. Yun ang paraan ng Diyos. Sa unang tinig niya, sa unang salita niya, hindi ka nakinig. There's another second warning, and then third. And then so on and so on and so on. And then the God Almighty someday will gonna do something, o yung events ng buhay mo na you will realize na hindi ka rito taga sanlibutan. Ang sabi ng Biblia, sa langit po merong rewarding, bema, judgment. And the fire will reveal our motives. Yung mga ginawa natin. 1 Corinthians chapter 3 verse 11 hanggang 15. At sabi ng verse 13, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire. And the fire will test each one's work, yung actions natin, of what sort it is. If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. If anyone's work is burned, he will suffer loss. But he himself will be saved, yet so as through fire. Hihintayin niyo pa ba na dumaan kayo sa apoy pagkatapos nasunog yung inyong mga pinundar, yung inyong mga pinaghirapan bilang mananampalataya noon dahil tumalikod ka sa Panginoon? Sabi, maliligtas ka, subalit the reward and the prize, yung precious prize, ay mamimiss mo. Sa iba ibibigay. Maalala nyo, di ba? Yung pinagkatiwalaan ng maliit na bagay ay pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang hindi na pagkatiwalaan sa maliit na bagay, yung pati yung nasa kanya ay kukunin pa para ibigay sa iba. Sa day of Bema Judgment, sa Bema Judgment Day, o rewarding na yon, judgment seat of Christ sa atin. Ang salvation, ang kaligtasan ay guaranteed by God. Pag sinabing guaranteed, ay hindi ito tinatawag na fake, o hindi ito tinatawag na kinopya lang, o yung alam niyo yung mga halimbawa yung tunay na brand ng Apple na cellphone, yung iPhone, may mga kumopya man yan, hindi naman kapareho pero hindi naman talaga iPhone. Di ba marami sa China niyan, pine-fake nila. It's still fake. But the salvation of the Lord na sinasabi niya mula sa salita ng Diyos ay guaranteed. Hindi ito tulad ng mga nagkalat na mga bulaang propeta at religion sa buong mundo. God said, makikita natin dito, sa John chapter 3 verse 36, he who believes in the Son has everlasting life, and who does not believe the Son shall not see life, no everlasting life at all. But the wrath of God abides on him. The wrath of God is a curse na ang end up ay hell o everlasting punishment o fire. Maaari ba ang tao ay mawala ng tinatawag na kaligtasan? Merong pinaliwanag ang Panginoon dito na dapat nating unawain. Ito'y sinabi niya sa mga tao na
Yung mga tao naman na to, nung sinabihan na ng Panginoon na nangaral siya talaga ng salita ng Diyos sa kanila, ay hindi naman talaga nila tinanggap ang Panginoon. Sila po ay nanunubok lamang. Ang ginagawa nila ay kapit pala rin sa kanilang mga tinatawag na yung mga religious practices, yung sarado kandado. Pero yung kaligtasan sa kanila ay hindi naman nila, like, wala silang pakialam kung maligtas sila o hindi. Ang sa kanila lang ay talagang gusto nila ang Panginoon Kristo ay kanilang masilo sa kanilang mga pananalita, sa kanilang mga tinatanong sa Kanya. Ang sabi rito sa John chapter 10, basahin ko nga itong ano na to. Maganda tong pagkakasabi ng Panginoon dito sa kanila. Dito sa John chapter 10, ito yung yung mga Hudyo na nag-rush talaga sa kanya. Parang kala mo ang tawag rito, kala mo mga tipaklong na nilusob siya. Dito sa John chapter 10 verse 22, babasahin ko sa English. Now it was the feast of dedication in Jerusalem, and it was winter, and Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Then the Jews surrounded him, eto yun and said to him, "How long do you keep us in doubt? If you are the Christ, tell us plainly." Jesus answered, verse 25, "I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me." Ang dami na nilang himalang nakita sa Panginoon mga miracles. Verse 26, "But you do not believe, because you are not of my sheep, as I said to you." Yung mga hindi nananalig sa Panginoon, nananampalataya, ay dahil hindi pala kabilang sa mga tupa ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ligtas at hindi kailanman na maliligtas sapagkat ayaw nilang manampalataya sa Panginoon. Ang sabi rito, "But you do not believe because you are not of my sheep, as I said to you," sa verse 26 ng chapter 10 ng book of John. Verse 27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give them eternal life, and they shall never perish." Ito yun. Yung mga believers ng Panginoon, "And I give them eternal life, and they shall never perish," hindi na ho mapapahamak. Merong salvation sa kanila na kung saan ay irrevocable, hindi maaalis. "And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand." At hindi maaagaw ni numan sa kamay ng Panginoon ang mga iniligtas niya na mga tupa o kabilang sa mga tupa na sinasabi niya na sila ay hindi mawawala sa kamay niya. Verse 20 na, "My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand." Yung kamay ng Ama na merong mga mananampalataya ng Panginoon na nanalig sa Kanya ay hindi maaagaw sa kamay ng Ama sapagkat ang kamay ng Panginoon Kristo na kinalalagyan ng Kanyang mga believers ay sa kamay ng Ama ay gayon din na hindi maaagaw ni numan. Bakit sinabi ng Panginoon yon? Ang sabi rito sa verse 30,
Bakit hindi maaagaw ni numan sa kamay ng Panginoon Kristo ang mga believers niya at ganun din sa kamay ng Ama ang mga believers ng Panginoon Kristo? Dahil sa verse 30 ng John chapter 10 verse 30, I and my Father are one. Hindi lang sila iisa sa purpose, kundi iisa sila sa tinatawag na divinity o divine nature. Sapagkat alam natin na si Jesus Christ sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word and the Word was with God. And the Word ay ano? Diyos. Ganon din na sinasabi ng Genesis chapter 1 verse 1. God in the beginning, Elohim. Ay yung spoken word sa sinabi, let there be light, that's our Lord Jesus Christ. At yung Espiritu ng Diyos ay nandun sa ibabaw ng tubig, binabautismo ng earth para sa gagawin niyang creation. Either recreation o creation ay nandun. Sapagkat Jesus Christ and the Father are one. Kaya wala makakaagaw sa kamay ng Panginoon Kristo yung mga ligtas na mga nananampalataya at walang makakaagaw sa kamay ng Ama sapagkat Jesus and the Father are one. Because there is only one God but eternally exists in three persons, the Father, the Word, our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. Nang marinig namang Hudyo ang sinabi ng Panginoon sa verse 31, then the Jews took up stones again to stone him. Naintindihan nila. Kaya sabi ng mga Hudyo sa kanya, sinabi ng Panginoon sa verse 32, many good works I have shown you from my Father. For which of those works do you stone me? Hindi sa mga miracles mo kaya ka namin babatuhin, kundi dahil verse 33, the Jews answered him saying, for a good work we do not stone you. Exempted ka ron. But for blasphemy, and because you being a man, make yourself God. Naintindihan nila na yung sinabi ng Panginoon, I and the Father are one, that makes Jesus Christ as God, equivalent of the Father, because there is only one God. Kaya yung mga taong hindi naniniwala at nananampalataya kay Jesucristo bilang Diyos, kundi tao lang, tulad ng mga Hudyong ito, they don't belong sa mga nasa kamay ng Diyos na hindi mapapahamak. Sila yung mga tinatawag na hindi nanalig at nakatagda na sa kanila ang kapahamakan. Kapag ang pagkakilala nyo kay Jesucristo ay tao lang, isa lang propeta, isa lang lesser God, isa lang anghel, ang sabi ng Biblia ay ang hindi tumanggap sa Panginoon tulad ng ating binasa, ang hindi tumanggap sa Kanya bilang Panginoon ay napahamak na. He who believes in the Son has everlasting life, and he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. John 3:36. So, makikita natin dito, ang mga tunay na nanalig sa Panginoon, tunay na mga tumanggap sa Kanya, kahit naligaw ka, hinihintay ka ng Diyos. Merong nagtanong, di ba si Judas Iscariot? Si Judas Iscariot ay disipulo at apostol. Ipinagkanulo niya ang Panginoon. Siya ba'y ligtas? Di ba ganun din yun? Nag-backslide siya. Hindi siya nag-backslide. In the first place, binigyan siya ng chance ng Panginoon na baguhin niya ang lahat sa Kanya. Pero hindi. Siya po ang treasurer. Yung perang pumapasok sa kanila ng mga binibigay ng mga kamag-anak ng Panginoon Kristo, ni na Maria at ang ibang mga kapatid niya, pati yung mga tiyuhi niya, si Joseph of Arimathea, at yung mga ibang alagad niya, sina Mary Magdalene, ay kinukuwaan niya.
Tandaan niyo, ang Panginoon Kristo hindi humingi ng tulong sa mga tao habang nangangarap. Ang nagtatag lamang ng ganong kailangan nila para may pangkain sila at saka sa mga tao ay yung mga alagad. Yung mga alagad niya at saka yung mga kababaihan doon na mga followers ng Panginoon Kristo. Pero ito, si Judas na nagkanulo sa Panginoon, ligtas ba siya? Hindi eh. Hindi makikita natin dito. Ang sabi rito, ang true salvation from God is like this. John chapter 7 and verse 3. And this is eternal life, that they may know you, the only true God and Jesus. The true God and Jesus, because alam natin, John chapter 10 verse 30, the Father, the God, and Jesus Christ are one. Ang sabi rito, Christ you whom you have sent. Ang sabi, I have glorified you on the earth, I have finished the work which you have given me to do. And verse 5, and now, Father, glorify me together with yourself with the glory which I had with you before the works was. Sinabi ng Panginoon sa Kristo, now, O Father, glorify me. Glorify me is worship me. Now, O Father, glorify me. Worship me. The highest form of worship is glorification. Together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. So makikita natin yung glory ng Panginoon ay yung glory ng Ama at yung glory ng Panginoon ay iisa bago pa gawin ang sanglibutan. Dito yung makikita natin dito na si Judas Iscariot ay na-perish. Ang sabi rito, John chapter 7 and verse 12, tutuloy ko. While I was with them in the world, when our Lord Jesus Christ is praying to the Father, while I was with them in the world, I kept them in your name. Those whom you gave me, I have kept. Ito yung sa kamay niya na hindi mawawala. And none of them is lost except the son of perdition, Judas Iscariot, that the scripture might be fulfilled. Psalms 4 verse 9 at saka Psalms 109 verse 8 ay yung sinabi rito, yung son of perdition, para ma-fulfilled ang kasulatan. So ginamit ba ng Panginoon Kristo ang existence ni Judas Iscariot? Ginamit niya kaya? Binigyan niya ng chance si Judas Iscariot. Maaring ibang tao ang magkanulo sa Panginoon, natatawaging son of perdition. Nagkataon lang na nasa loob siya ng inner circle sapagkat pinaglalaroan niyang salita ng Diyos. Gumagawa siya ng kasalanan. Namuhay siyang bilang hypocrite. Kasama niya. Kaya siya yung kasama dun sa nung inutusan ng Panginoon yung mga alagad na dalawa-dalawa sila, sa mga 70 disciples, kasama yung 12 roon, mangaral kayo, magpagaling kayo ng masamang spirit, ng mga taong mayroong masasamang espiritu. Anong sabi ng Biblia? Merong nagbalita, Panginoon, hindi namin mapalayas tong masamang espiritu rito. Anong sabi? Yung mga espiritu na yon na hindi nila kayang palayasin ay sa pamamagitan lang ng pray and fasting yun. Kasama si Judas doon na hindi nagpa-fasting, kaya hindi niya mapalayas. Si Judas Iscariot. Kaya dito makikita natin na siya ay son of perdition. Sapagat sa huling buhay ng Panginoon Kristo, maging si Apostle Peter, hinihingi ni Satan para i-sift, para yanigin ang pananampalataya. Pero sabi ng Panginoon, pinanalangin na kita, Peter. Sapagat lagi niyang kasama si Pedro. Subalit sinabi niya, ipagkakaila mo ko ng 3 ulit. Si Judas Iscariot, pinagkaila ang Panginoon Kristo sa 30 pirasong pilak. Talagang pumunta siya sa mga Parisi para ibenta ang Panginoon. Ipinagbili niya ang Panginoon tulad ng slave na binenta niya sa market. Kaya makikita niyo mga kapatid na dito sa salita ng Diyos, makikita natin po rito na magkaiba ang itinakda sa kapahamakan at yung mga taong nanalig sa Kanya na nasa Kanyang mga kamay. Hindi mawawala kailanman.
Kung ikaw ay nag-backslide at naririnig mo ako, bumalik ka. Sapagkat there is no other way. Siya lang po ang daan, ang ating Panginoon sa Kristo. At magpakailanman, siya lamang po ang tunay na tagapagligtas. Hinihintay na natin ang kanyang muling pagbabalik. At nais ng Panginoon na sa pagtunog ng trumpeta ng Diyos sa huling araw na yon at oras na yon ay marinig mo at makasama ka sa mga papasok sa langit. Mga kapatid, makikita natin dito na sinabi na ng Panginoon, I pray for them. John chapter 17 verse 9. I do not pray for the world o yung unbelievers, yung mga makasalanan na ayaw manalig sa Kanya, but for those whom you have given me, for they are yours. And all mine are yours, and yours are mine. Lahat ng nasa akin ay sa iyo, Ama, at ang lahat ng nasa iyo ay sa akin. Sapagkat there is only one God na nagliligtas sa lahat ng nananalig sa Kanya. Pinananalangin na tayo ng Panginoon na hindi tayo mapapahamak. Lahat ng ibinigay ng Ama sa Panginoon sa Kristo upang manalig ay Kanyang niyayapos at iniingatan sa Kanyang mga kamay. Manumbalik ka sa Panginoon, kapatid. Kayong mga naligaw at hindi pa tumatanggap sa Panginoon, naway makabilang kayo sa paghaharian ng Panginoon na nasa mga kamay niya ang inyong buhay at kaluluwa at hindi kayo mapapahamak na magpakailanman kung kayo po ay tumatanggap at lumalapit sa Panginoon sa Kristo. Maaari ba tayo manalangin ng panalangin na pagtanggap sa Panginoon sa Kristo? Ipikit po natin ating mga mata at yumuko po tayong lahat. Sabihin natin, Panginoong sa Kristo, sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon ko, tagapagligtas. Patawarin mo po ang aking mga kasalanan. Hugasan mo po ako, Panginoon, sa aking mga karumihan ng iyong banal na dugo at ng iyong salita. At sa oras na ito, ako'y nananalig sa iyo. Tinatanggap na kita sa aking puso bilang Panginoon tagapagligtas. At ako, Panginoon, ay hindi na mapapahamak magpakailanman sapagkat ang aking kaluluwa ay tinubos mo na ng iyong banal na dugo. Marami pong salamat sa iyo. Pagpalain mo po. Pagpalain at ingatan ang katulad ko. Ito po ang aking samot panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, kung ginawa niyo yan, ang pananalangin sa Panginoon, magpatuloy ka. There is only one Lord, God and Savior. Yun po ang ating Panginoon sa Kristo. God bless inyo lahat. At sa susunod po muli, ay mag-tune in po kayo. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, maraming pasalamat sa pag-subscribe po ninyo. Ito po inyong kapatid sa pananampalataya, si Brother Joe. To God be the glory. In Jesus' name. And everybody say, Amen, Amen, and Amen.